ang trabaho ng isang caregiver talaga ay sadyang napaka-challenging, napakahirap pag minsan nila. Masaya na mahirap. Masaya kasi masarap na sa pakiramdam na nakakatulong ka, at the same time kumikita ka. In the other hand naman, mahirap kasi halo-halo yung mga inyong uh, na experience. Andun yung may attitude problem, may mga uh, lalo na sa ibang lahi. Hi. Uh, Madami kang ano dyan. Nandyan yung mga attitude problem, uh, language barrier, cultural differences. Madami kang pagdadaanan dyan pag nag-ano ka sa mga ibang lahi. Lalo pag pumasok ka sa business na ganito, talagang mahirap. Kasi hindi mo talaga matatanggal, maalis. May mga bagay-bagay talaga na hindi kayo magkakaintindihan. Lalo pagdating sa pagkain. Yan. Kasi kung nakakuha ka ng pasyente ka ako na medyo pihikan, ay sos. Mahirap, lalo yung mga puti. Eh, syempre, hindi lang sila kumakain ng ano yan. Hindi lang sila kumakain ng rice. Makain man sila, kaunti lang. Tayong mga Asyano, lalo mga Asyano, syempre, halos, pag sinabi mong Asian kasi, halos pari-parihas yung pagkain natin. Yan. Yun nga lang, yung pagkaiban lang natin, yung mga sangkap. Yan, may mga ibang lahi na talagang very spicy yung pagkain nila. May mga maaalat. Ang ganyan talaga. Pero, pagka pumasok ka sa trabaho na ganito, talagang nandyan sa kalooban mo talaga yung tumulong. Kailangan number one. Nandyan yung pasensya. Pasensya haba ng lawak ng pag-iisip. Kasi you have to expect na talagang mapagdadaanan mo kung mga yan. Kagaya sa amin, itong may counting negosyo namin, mag-asawa. Mostly, yung mga pasyente namin dito sa bahay, mga demented na. Nandyan na yung mahirap talagang tawag dito, unawain ang kanilang mapag-uugali. Siyempre, demented na, you have to expect na bumalik sila sa pagkabata. Wala na talaga sa matinong pag-iisip. Yan, kaya napakahirap. Yan. But anyway, talagang dito, itong papasok ka sa healthcare business, ito yung isa sa patok dito sa Amerika, lalong na dito sa Hawaii. Pag nakikita mo yung mga dito, lalo dito sa Waipahu area, yung malaking bahay dito, na isang mga care home operator ang mga yan. Yan. Maganda talaga. Rewarding, very much rewarding. Pero, yun nga lang, kailangan ng 24 hours na presensya. Presence mo sa iyong bahay. Kasi anytime, may mga bumibisita sa iyo na from the government. Tinitignan nila yung facilities mo, yung lugar mo. Kung malinis, yan, pinapakain mo din ng gusto yung mga pasyente mo. Binibigyan mo rin ba ng sapat na gamot, yan. Very strict sila. Very strict. Pero, kung kapag-aralan mo na yung sikot-sikot ng business na to, okay naman. Yan. Yun nga lang, bakit nagkakaroon ka mo yung mga bakit nagkakaroon ng mga pasyente na dinadala sa iyong bahay, pinapaalaga. Ito ay yung mga family member na wala ng time, yung mga mga anak nila o relatives nila para mag-alaga sa kanila. Yan, mostly yung ibang lahi, yan, mga puti, iba-ibang lahi talaga. Kasi dito sa Amerika, don't expect na yung anak mo o yung family member mo ay talagang alagaan ka sa pagtanda mo. No, don't expect. Talagang whether you like it or not, talaga nandiyan na yung kultura ng Americans na o Western culture na dadalhin ka sa pasilidad. Yan yung nursing home, care home, foster home, kung ano-ano na. Talaga nandiyan na talaga. Kaya yung mga mostly, yung mga tao dito,
pinaghahandaan nila yung pagtanda rin nila. Ang ginagawa nila, kumukuha talaga ng insurances, yung mga iba-iba insurance, para pagdating ng araw, pag tumanda na sila, at least mayroon silang magagamit. Pag dinala sila sa mga facilities, yan, totoo yan. Kaya napakahirap yung tatanda dito sa Amerika. Napakahirap. Kaya lahat ng mga Pilipino dito, madaming Pilipino talaga na nagbabalak, nag-iisip na pagtanda, babalik. Pag nag-retire na, babalik na lang sa Pilipinas. Kagaya ko, talaga, yan yung plano ko. Plano na hopefully, mararating pa natin o maabot pa natin ang ating retirement. Okay, yan, ganito lang muna. Pintuan na naman tayo sa susunod. Tungkol sa buhay-buhay ng isang caregiver. At syempre, kung paano papasok sa negosyo na ganito. Yan. Hanggang dito na lang muna. At syempre, hinilingi ko sana na mag-subscribe naman kayo sa akin.